England, France, Italia, Alemania, at saka Amerika. So magbalik na muna tayo sa Inglaterra. So yung Inglaterra o Britannia ay tinawag na England. At ang mga mamayan nito ay tinawag na Anglo-Saxon ng mga leader. So unang naging, sa Inglaterra, naganap dyan yung monarchy. So mga puro hari at saka rin na lang yung manunin sa kanila. So, ang naging unang hari doon ng Inglaterra ay si Edward. So, sinundan siya ni Alfred the Great at sumunod ng walis sa kanya ay si Canute na. So, ang sumunod sa kay Canute ay mga mahihina na. So, nagkaroon ng pag-aaklas. Sa pag-aaklas na yun, sumunod na naging hari ng Inglaterra ay si Edward the Confessor. Si Edward the Confessor, nung nag-retiro siya bilang hari ng Espanya, wala siyang tagapagmana. So, yung mga sinapitan na talaga sila ng panibagong magiging hari. So, pinili na nila dito si Harold. Si Harold, pinili siya pero hindi siya sa pangkat ng mga maharika. So, dahil dito, nag-alta si William, Duke of Normandy, na pinsang buo ni Edward the Confessor. So, nag-alta siya. So, pinatay niya si Harold at sinay na may matay sa kanya. So, pagkatapos nun, si William Mamuno, nagkaroon ng panibagong digmaan kasi sumunod kay William yung mga pawang mga mahihina. So, dito, nagsimula naman doon yung dinastiya Plata, na pinamumunuan ni Henry Plantagenet o kaya ni Henry II. So, si Henry II yung una naging hari ng Plantagenet. So, nagkaroon dito na naging limang hari at reyna. Mula kay Henry hanggang kay Queen Anne. So, sa panahon ng Plantagenet, si Queen Elizabeth I, sinulit yung panahon niya na ganito ang panahon ng Inglaterra. So, dito rin, ginagawa din yung panahon niya ng Mistress of the Sea kasi noong mga panahon yun, tinalo niya yung mga armadang pinadala ni King Philip II. So, pagkatapos nun, si Queen Anne, nung huling naging break na ng Plantagenet ay wala naging ulit na tagapagmana. So, huling na naman sila na hari. So, ang napili naman ng Witan ay si George I ng Hanover. So, si George I ng Hanover, hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sila pa rin yung namamahala. Bagamat napalitan lamang ang kanilang pangalan ng Windsor. So, ito naman tayo sa Pransya. So, yung nagbigay ng masiging paglagay ng nationalismo sa Pransya ay 100 years war. So, sa 100 years war, nagkaroon na paghihimagsik yung mga tao, yung mga nalipat ng kolonya nito. So, dahil nga naghimagsik sila dahil nga bumagsak na yung kolonya, yung ekonomiya ng Pransya dulot niya ng maharap nila. So, dito gumagamit yung mga pangitang uri na nabibilangan ng mga pagbabatas at saka ng mga bangkero at negosyante. Idinit din nila yung pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. So, dito rin nanawi ang diwa na Flora Vox Populi Vox Mary, na ibig sabihin na dapat, hindi lang puro monarkiya, dapat meron din mga sa mababang uri yung maglingkod sa pamahalaan. So, sa Italia naman. So, ang nagpa-draft ng nationalismo sa Italia ay si Giuseppe Mazzini, sa nalilito ng kalayaan, pagkapantay-pantay at humanismo. So, nung pinatapos siya, ang mga Inglaterra, sumustalo yung sumibig yung pagnanasa ng mga Inglaterra na palitay ng kanilang bansa. So, dahil nga doon nagkaroon sila ng kalayaan. So, yun. Sa Alemania naman, ang nangunod sa kanila ay si Otto von Bismarck sa pagkakaroon nila ng kalayaan at ng nationalismo. So, maraming nagbigay ng pangyari na upang parating nila yung pagkanari pagiging nationalismo. So, una na namin ito yung isang linggong digmaan, yung digmaan Prussian, Australia, at saka yung digmaan Franco-Prussian. Dito rin ito yung Zollverein, yung pangkabuhayan ng Estado ng lahat ng mga Alemanya. Kung saan dito, isinasaad yung mga pagkakaisa ng bawat Alemanya. So, yung panghuli sa Amerika. So, marami na yung tatag na kolonya yung mga Europeo, particular na yung mga Ingles sa Amerika. So, nagkaroon sila ng 13 kolonya. Sa 13 kolonya
sa mga Ingles. So, isa rin nakapagbukas ng ganda nationalism nila ay yung iniwang slogan ni Patrick Henry na Give Me Liberty or Give Me Death. At saka yung aklat na sinulat ni Thomas Paine na Common Sense. So, ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng kalayaan ng Amerika ay pagkakaroon ng kalayaan ng So, yan. So, ngayon, nalaman natin yung mga pangyayari na naganap sa nationalismo sa iba't ibang panig ng mundo. So, ngayon, nalaman na natin, di ba? So, ngayon, para sa inyo, ano yung sabihin ng nationalismo? Anyone? Diyan. Para sa akin po kasi kung sinabi ko nationalismo, ito po yung pagmamahal ay yung pag-ibig sa sarili mo pa. Okay, tama. Anyone? So, yun nga po. Base po dun sa mga bansa na ulit. Sa pagiging nationalismo, affect nga po sa pagmamahal sa sarili mo. Talagang lumaban sila. Lumaban sila para sa bansa sila. At mga pangalan dito, yung kinabukasan nila.